I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, and of course sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig mga kababayan. Mayroon akong very important update video sa inyo. Ang sinabi po nila, si dating Pangulong Digong ay talagang magaling na pangulo. Talaga para sa akin hindi. Sabi kasi ng ibang netizen, the worst president ng pangulo ng Pilipinas sa kasaysayan. Ako hindi po siya the best na pangulo. Kasi the beast. Ika nga, no? Bakit? Ang sinabi ni Digong, during his term, ayaw niya na may korupsyon. Ay, wow. Talaga naman. Alam mo yung itong mga DDS, grabing, very proud sila kay Digong, mga kababayan. Ginagawa nila ito Ginagawa nilang Panginoon si Digong, no? Well, buhay nila yun, Wala tayong magagawa, no? So, dahil dito, mga bes, speaking of corruption, so ipapakita ko dito mga bes, yung mga nangyayari na nung panahon ni Digong na sinasabi nyo magaling siyang mamuno. I don't think so. Okay? So dahil dito, naalala nyo yung investigation sa sa Senado, guys, ni Senator Gardon tungkol sa Parmale? Ito, basahin ko Sabi po ng One News dito mga bes, ito po, spread natin para malaman po ng lahat kung gaano kabis si dating Digong. Well, anyway, mga kababayan, malamang magre-react ang mga STL Jukebox Hulog Barya supporters ni Duterte, mga kababayan. Ang sinabi po dito, mga besya, sabi po ng One News, okay? Ayan, okay? Ang sinabi niya po dito, the Office of the Ombudsman has found former Health Secretary Franciscus Duque III and Procurement Service Department of Budget and Management, PSDBM, Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Portuguese naman ito, puro Chinese ang mga nasa paligid ni Digong, guilty of graft over the alleged illegal transfer of funds for COVID-19 supplies and equipment purchased in 2020. Oh my goodness! Kasakit sa dibdib nito para sa taong bayan. Alam nyo, pera ng mamamayang Pilipino ito. Ang tanong, saan niya tinransfer itong funds ng budget dito sa ito nga, yung tawag dito, yung transfer of funds for COVID-19 supplies and equipment purchased in 2022. Ang tanong, nasaan? Labas nyo! Kailangan ilabas nyo. Kung hindi, ang kulungan ay naghihintay sa inyo. So, dahil dito, guys, yan, mga DDS, malinaw na malinaw, sabi ng One News yan. Ito ang problema sa mga ibang gabinete. Nako, talaga, kasi kung hindi ka mahigpit na ikaw isang pangulo sa mga gabinete mo, kayang-kayanin kanilang kukurakutin. Ito naman kasi si Digong, wala na lang ginawa ito kundi puro mura. Puro mura na lang mura. Hindi niya tinitingnan yung mga ahensya ng gobyerno o yung mga gabinete niya na may ginagawa na palang hindi maganda. Kasalanan niya yan. Hindi niya kasi, kumbaga hindi niya inuusisa. Itong budget dito sa COVID-19 na ito, kung saan napunta, magkanong nailabas, magkanong naibigay, magkanong naibili. Dapat ganun ang isang pangulo tulad ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Kumbaga, i-audit niya sana. Yan ang mahirap, mga bes. Ang korupsyon sa Pilipinas hindi nawawala. Kaya walang asinso. Sa panahon ni Digong, umasinso ba ang Pilipinas? Wale. Huwag kayong umaasa tungkol dito sa mga build. Out of 95 project niya, 12 lang ang natapos niya. Yung the rest na 7, if I'm not mistaken, si Pangulong Marcos Jr. ang nagtapos. Yan ang hirap sa inyo Nagmamagaling kayo.
Ang sinabi po in a ruling signed by Ombudsman Samuel R. Martires, there are probable cause. Oh, patay tayo dito, guys. Ombudsman na nang nagsabi dito, guys, ha. Anong sinabi? There is a probable cause to charge Duque and Lau. Oh my goodness. For the misappropriation of 41.46 billion COVID-19 funds by the previous administration. Oh my goodness. Oh, ang tanong, asaan na mga yan? Yan ang hirap sa atin. Puro bulsa yata ito eh. Pati yung isang yung anak 51 billion, hindi mo mawari kung saan napunta eh. Wala naman major project dyan sa lugar nila. Tulad na lang ng 2.6 billion nung mayor na babae. Oh my goodness. Katulad ng 125 billion, 11 days lang na kumbaga naubos. Ang hirap naman ito, ang klaseng mga politician na ito. Hindi maganda itong mga nito, guys, Itong mga klaseng mamumuno ng bansa, kailangan magiging matalino kayo sa pagpili. Tulad sana ni Pangulong Marcos Jr. Puro focus na lang sa trabaho. Subukan nyo mangurakot ngayon. Delikado kayo. Tanggal kayo sa serbisyo. Alam nyo, yung mga anomalya na mga kurakot nung panahon ni Digong, ngayon lang, guys, natuklasan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Linawin ko, ngayon lang natuklasan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. yung mga anomalyang nangyayari in the past administration. Kaya si PBBM ngayon ang magtatahi. Pero nandun pa rin ang lamat. Hindi makalimutan ng mga mayang Pilipino yan. Kaya wag nyo ipabalik sa pwesto yung mga pamilya na yan. Kaloka kayo, Ang sinabi po dito, mga besa, sabi, the Ombudsman also find them guilty of grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Oh my goodness. Ay, nakakalungkot, guys. Bilang mamamayang Pilipino dapat ang pera ng taong bayan napupunta sa guys, yung talagang dapat mapuntahan. Para nang sa gano'n naman masaya naman tayo lahat. At least naigasto sa tamang paggastusan, no? Well, anyway, Ombudsman na nagsabi niya na they have been ordered to appropriate their retirement benefits and are permanent disqualified from employment in the government. Oh my goodness. Hindi nyo na pwedeng kuhanin ng mga yan. Ay, may mga track record mga yan. Kaloka kayo, oy. Ang problema dito kasi, kaya Digong, kumukuha ng mga dugong Chinese, ay, ewan ko dito sa tao. Tulad nilang ito, guys, Ito yung mayor ng Banban, ang sinabi ni Alice Go, tinatanong kung saan siya kumuha ng pera niya sa pangangampanya. Oh well, guys, konektado na naman si Digong sa kanya kasi sabi niya nga tinulungan siya ng dating past administration. Ibig sabihin si Digong, patay tayo dito, puro guys, puro chekwa. Delikadong Pilipinas, baka paggising natin nagiging province tayo ng China. So, dahil dito, mga bes, they have been ordered to appropriate their retirement benefits and are permanently disqualified from the employment in the government. Hindi na pwedeng kukuhanin nito mga ito, guys, Masama na ang record nito. Inulit ko lang. The case originated by a complaint filed by the former Senator Richard Gordon and Senator Risa Antiveros regarding the procurement and pandemical medical supplies by the previous administration from Pharmaceutical Corporation during the high of the pandemic. I think, guys, mayroong pag-imbestiga uli ito. Correct me if I'm wrong, So, yan. Kung natatandaan nyo, si dating Senator Gordon, ito, guys, dilawan mga yan. Pero pagdating sa mga may pakialam sila. Pagdating sa national security, sovereignty, o pag-aari ng Pilipinas, may pakialam talaga sila. So dahil dito, mga bes, itong si Senator Gordon nagkaroon po ng Senate hearing yan tungkol sa Parmali. Alam nyo, ang tagal ng hearing diyan. Grabe talaga kasi ang akala nyo 4K hearing sa Senado, sa Kongreso walang pera na gastos. Mayroon kayo naman, wasting time Dapat talaga worth it kung mag-hearing kayo sa Senado. Kailangan mayroon talagang mapatunayan.
Kung wala, nagsasayang lang kayong pera tulad ng ginawa ni ni Panzer. Nako, may pang-apat pang pagdinig nagwe-wasting kayo ng pera ng mamamayang Pilipino. So dahil dito mga kababayan, paano niya naman maipakulong ito si itong mga sangkot dito sa Parmale, especially siyempre sa Duterte administration, kung ang Pangulo ay kung ang Pangulo ay mga tao niya yan, hindi talaga maipapakulong ni Senator Gordon mga yan. Siyempre, gabinete ni Digong. See? So, dahil dito mga kababayan, the Department of Health, DOH made fund transfers an approximate 41 million, 464, to the PSDBM for various COVID-19 supplies and equipment. However, the Commission on Audit noted that this transfer lack Memorandum of Agreements, MOAs, and Certificate of Previous Liquidation. Oh guys, ano bang nangyari sa mundo? Ayan si Doki. Ito si Doki, akala mo matino. Mayroon palang tinatago na hindi maganda. Parang tulad din ng puon niya. Ganon din daw ito si Mr. Lau. Oh my goodness. Guys, ano po ang masasabi nyo dito? Ngayon, ilalabas natin dito na sinasabi ng mga DDS, magaling mamuno si dating President Digong. Oh, talaga lang ito pa. Kayo guys, anong pang masasabi nyo? Bahala na kayong mumusga dito sa mga taong ito na may ginawang kalukuhan. Nakataya dito guys is yung mamamayang Pilipino. Kawawa yung iba, naghihirap, samantalang yung iba nagpapakasarap, mataba ang bulsa, puno ang ATM, yung bank book. Ay, Sus Maria Josep. Ay, ewan ko na lang, buti pa na mabuti si Pangulong Marcos Jr. ang naging Pangulo. Kaloka, lahat natutugunan niya paunti-unti, no? Ito pa, mga kababayan. Ito pa, nakikita ko. See? Ito guys, matunog na matunog ang kanyang pangalan. Ito si Michael Yang. Yung Presidential Economic Advisor ni Digong. Alam nyo, ito si Digong, kukuha din naman ng Presidential Economic Advisor, Chinese pa. Dugong Chikwa. Hindi na lang siya kumuha ng pure Filipino na marami namang expert, tulad ng mga retired justice, tulad ni A.S. Bersamin. Ang dami, mga expert. Bakit Chinese pa ang kinuha nito? Alam nyo, ito si Digong talagang madugas din ito sa totoo lang. Kaya minsan naalala ko si Percy Lapid mga bes. Aywan ko. Magaling bumanat yun. Talagang binabanatan niya ito si Digong. Ewan ko nga ba kung bakit biglang nawala yun, no? Biglang kinitil ang buhay niya. May mga tao kasi ayaw nilang tinitira sila sa social media. Naloka ako. Well, anyway, nabanggit ko lang guys So sabi po dito guys, kitang nyo tingnan nyo ito Sabi ng Pilipinas Today. Ito Pilipinas Today yan. Sa serye ng pagdinig na natuklasan ang Empire 999, ang kumpanya ng may-ari ng budiga na kung saan naimbak ang 3 billion shabu ay pagmamay-ari ng ilang Chinese national na kasusyo na negosyo ng mga personalidad na naunang nasangkot sa mga illegal na aktibidad na nangyari noong administrasyon Duterte. Grabe pala ang guys ang kurakot pala ditong mga to. Grabe ang mga anomalya ng mga nangyayari ngayon lang nagsilabasan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. So makita nyo dito mga kababayan, sangkot ito si Michael Yang. Agay, naku, patay tayo dito mga besyang Ay, ewan ko na lang sa'yo Digong, ano bang nangyari sa'yo? Mas tiwala ito sa mga Chikwa kaysa sa kapwa niyang Pilipino. So, well, alam na this. Anyway, sabi po dito guys sa House hearing nitong Mayo 8, na-discovery si Lincoln Ong na nakilala sa pagkakadawit sa Parmale scandal sa interpreter ni Michael Yang ay incorporator ng document. Interpreter ni Michael Yang ay incorporator na kumpanyang konektado sa iba pang mga kumpanya kabilang ang Empire 999. Oh my goodness. Nako, mga bes, ewan ko na lang. Ano pang masasabi natin dito? Okay? Well,
sabi na lang, walang usok na hindi uusok. Sa PowerPoint presentation ni Public Account Chairman Joseph Caraps Paduano, direktang inugnay si Yang kay Ong para kumpirmahin ang koneksyon ng dalawang pinaimbitahan ni Public Order Chairman Dan Fernandez si Yang sa susunod na pagdinig. Nagkaroon kasi ng Congress hearing ito guys, itong May 8. So dito nyo makikita, subaybayan nyo po yan. O ngayon, sisilipin ito. Naku, talaga naman oo. At ipatatawag to siyang. Alam niyo, dapat ito, pa-deport nilang, no? Tulad ng isang mayor ng Banban. Nako. Alam niyo, nakita ko yung video niya, no? Ito si Mayor Alice Go ng Banban. Ang galing mag-Chinese, mga bes, binati niya ng Chinese New Year, yung mga kababayan niya. Talagang kahina-hinala yan. Sana soon as possible, bilisan nyo imbestigahin para may deport yan. Tanggalin nyo sa posisyon. Kung talagang yan po ay, ay hindi tunay na Pilipino, labag sa batas natin yan Pag hindi ka dugong Pilipino, bawal ka tumakbo sa pagka mga iniposisyon, lalo na sa pagdating ng eleksyon. Matatandaan, nakakapo ang Parmali ng bilyong-bilyong pisong kontrata mula sa procurement service ng Department of Budget and Management. Alam nyo, kumita dito ang China, DBM upang suplayan ng gobyerno ng mga pangailangan medikal noong pandemya dahil walang kakayahang pinansyal na ibunyag ni Ong na ang pagbili ng medical supplies sa ibang bansa ay ginastos ni Yang. Anong sabi? Dahil walang kakayahang pinansyal na ibunyag ni Ong na ang pagbili ng medical supplies sa ibang bansa ay ginastosan ni Yang. See? Ang tanong, kung siyang ang gumastos, nasaan ang budget ng gobyerno? Tanong nyo nga doon sa poon nyo kay Dugong. Nasaan? Sige, napunta. Bakit ito si Chinese na ito ang gumastos pa? Asan ang budget ng Pilipinas? Nung si Digong ngayon nakaupo. Bakit lumubo ang utang ng Pilipinas? Doble pa. Ang tanong, bakit sinabi dito na walang kakayahan na pinansyal? Ay nako, ewan ko na sa inyo. Sobra kayo talaga kumain ng pera ng taong bayan. Mahiya-hiya kayo. Hindi kayo na lang naawa sa mga Pilipino na naghihirap, kailangan ng tulong ng gobyerno. Tingnan nyo ang mga magsasaka, naghihinaing. Nung panahon ni Digong, ang dry palay doon, 8 to 9, 10 ang per kilo. Nagrereklamo sila, luging-lugi sila. Mas mahal yung mga binhi at mga pataba na ibinili nila kaysa doon sa pagbibinta nila ng palay, napakamura. Natanggal na yung yung pagbibinta ng bigas, na murang bigas sa merkado through NFA, tinanggal dahil nga dito sa RTL na ito, yung Rice Tarification Law. Di kayo naluka, pahirap talaga kayo sa bayan, sa totoo lang. Grabe kayo talaga, grabe, ang tindi to. Si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, sa panahon niya ngayon, ano nangyari? Priority niya magsasaka. Bakit? Ay, nagtatalon sa tuwa ang mga magsasaka sapagkat itong mga ani na ito, ang daming na ani, mga bes. Itong mga mag-aani na ito, yung mga magsasaka, masaya. 29 to 30 ang per kilo ng dry palay. Kaya sobrang pasalamat nila sa Pangulong Marcos Jr. Ngayon lang sila katikim ng kaginhawaan. Kaysa kumpara mo sa panahon ni Digong. Umasinso ba ang Pilipinas? Nung panahon ni Digong, wale. Nagiging number 1 ba tayo sa fastest growth economy sa buong South Asia? Sa panahon ni Digong, wale. Bakit? Nga. Si panahon lang ni Pangulong Marcos Jr. Number 1 tayo. Naungusan pa natin na ang China, number 3. Pangalawa lang ang Vietnam, 5.7. Saan kayo makakita niyan? Yan ang totoong leader. Nakikita po ang lahat. So dahil dito mga bes, ayan. Ito talaga si Digong, grabe intindi itong tao nito. Tapos ngayon, ibabalik nyo sa Malacanang yung anak. Oy, huwag nyo paupuin yan. Pag nakaupo yan, mag-people power tayo. Patalsikin natin. Walang kakwenta-kwenta. Oy, sabi po dito guys, Parmali Financer Malkiyang, sisilipin connection sa 3 billion Shabu Bay. Oy, ito na naman po tayo. Hindi lang pala sa Parmali. My goodness. Bakit itong mga chikwa nito? Halos sila lahat pinanggalingan ng mga malalaking ganitong mga bawal na
pinagbabawal na gamot, mga kababayan. Tingnan nyo. Pinapaharap sa kamara si Michael Yang, hinihana lang drug lord at naging presidential economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na pagdinig ng House Committee on Dangerous Drug in Surigao del Norte. Representative Robert S. Barbers kaugnay sa 3 billion drug bust sa Mexico, Pampanga noong September 2023. Oh my goodness, mga bes. Ayan. Kaya minsan guys, naniniwala talaga ako doon sa sinabi ni Las Cañas na ito si Digong, protector ng mga guys, yung laboratory. Parang connect the dots. Parang protektado niya ito. Si Yang na ito. Pinoprotektahan niyo. Parang totoo yung sinabi ni Las Cañas, protektado na yung ito eh. Pinoprotektahan niya ang laboratory ng Shabu sa Davao na sinasabi ni Las Cañas. Anong kapalagay niyo guys? So dahil dito mga babayan na sinasabi niyo magaling mamuno si Digong. Ito. Sinabi nyo walang korupsyon sa sa kanyang pamumuno. Nako. Diba? Nung last 2022 nabunyag yung yung korupsyon diyan sa DepEd. Yung mga laptop diyan na sinasabi na yung purong pala. Hindi naman pala masyadong kumbaga yung mga laptop mahinang klase. Hindi quality. Diba? Natuklasan niya na. Ang tanong, nasaan napunta yung mga pambili ng laptop? Diba? Binili nila yung laptop. Binili nila yung sa murang halaga. Oh my goodness. Kumuha sila napakalaking budget sa DepEd. Tapos, bumili sila ng laptop na pakamura, tapos ang palabas nila ganito ang halaga. Halimbawa, like for example, ang halaga ng isang laptop 10,000, tapos ang palabas nila 25,000. Di ang laki ng kulimbat nila. Di kayo naloka. So dahil dyan mga kababayan, sabi nyo magaling ito si Digong, walang korupsyon. Eto, panoorin nyo ito. Siyempre bago nyo panoorin mga kababayan, see you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babos. God bless. God bless Philippines. Kurakot pa more. Ngayon, sasabihin nyo, si Pangulong Marcos Jr., weak leader. Galing nyo, Tapos sinasabi nyo, nagdodroga. Talaga lang, Hindi ba malinaw sa mga mata nyo? Mismo ang St. Lux na nagsabi, negative ang Pangulo. Kung gawain nyo, huwag nyo na ibibintang sa kanya kasi hindi niya gawain yun. Yan ang hirap sa'yo. Magaling kayong magbaliktad. Ang akala nyo, ang mga Pilipino, mauto-uto nyo. Hoy, excuse me, ikwento nyo na lang sa panot na pagong. Walang maniniwala sa inyo. Kayo lang, yung mga STL na mga jokebox na hulugan na barya. Sige, gumawa pa kayo ng mga fake news. Hindi sa Raulo, yung mga PDEA or sino mga talagang tumitingin dyan kung fake or hindi yung mga video na pinapalabas nyo na gawa nyo. Alam nyo guys meron akong sasabihin. Diba yung sinabi ng Chinese government, mayroon daw conversation between yung Philippine military at saka yung itong Philippine embassy China's embassy dito sa Pilipinas. Yung China embassy dito sa Pilipinas, may conversation daw sila. Yung bagong new model yung bagong video daw ngayon na may nag-leak na conversation daw ng isa sa mga official between the China embassy. Alam nyo, sa totoo lang, ang nakikita ko doon, kung sino po yung gumawa ng deep fake news na ni Pangulong Marcos Jr., isa lang ang gumawa noon mga kababayan. Sabi ko sa inyo, So anyway, ito, panoorin nyo. Kayo na pong balang humusga guys, eto na. Umpisa na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pag-iimbestiga sa mga empleyado nilang namemeke ng mga dokumento at sangkot din sa pagkakaroon ng ghost employees. Ayon sa BSP, mananagot ang lahat ng mga kawani nilang sangkot sa katiwalian. Sa ulat ng bilyonaryo, isang driver at hardinero ang isiningit sa payroll ng BSP ng dating opisyal na malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalaunan ay inampon umano ito ni Monetary Board member Anita Linda Aquino na dating Chief of Staff ni dating Finance Secretary Carlos Dominguez.
Lumalabas din na pinasok pa ni Aquino ang kanyang pamangkin na undergrad sa BSP, kaya 3 individual ang naging empleyado ng kagawaran at sumusweldo kahit hindi man lang pumupunta sa tanggapan. Wala pa namang pahayag si Aquino kaugnay sa mga aligasyon.